Amen. So, yung mensahe ng Lord last time, about desire inner peace, ito po yung part 2 niya kasi ang haba nitong message nito. In fact, dapat 3 consecutive weeks. But then again, ginawa na lang natin na 2 consecutive weeks, para sa linggo naman, iba naman yung makita nyo rito na magpipreach, Yan. So, go with me again sa Proverbs chapter 14, verse 30. Ito yung sinasabi niya, that a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Ang sabi niya gano'n. So, let us read. 1, 2, 3, read. Amen. Muli po tayong yumukot manalangin. Pinupuri ka namin, banal na Diyos. Sa umagang ito, ginagalang ka namin, Panginoon, at tinataas sa aming kalagitnaan. Truly, Lord God, ikaw po, O God, yung supreme authority over this place, over our lives. Salamat, Panginoon, sapagkat muli sa umagang ito, Panginoon, we will be encouraged, we will be strengthened and empowered by your word and through your word, O God, na maiyahayag sa araw nito. Dalayan ko po, Diyos, na punuin mo ang bawat sa amin ng iyong banal na Espiritu. Manahan ka sa aming kalagitnaan, Panginoon, at ikaw ang magpahayag sa umagang ito. Gabayan mo ang aming mga puso't isipan, maging ang labi ng iyong lingkod, maging ang aking kalakasan, karunungan, Panginoon, nawa sa iyong magmula. Truly, Lord, I am nothing before your throne. And Lord, I'm asking, O God, for your guidance, for your power, O God, for wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon. Na nawa, Lord, walang anumang salita na mayahayag sa umagang ito na nagmumula lamang po sa iyong anak. Kundi, Panginoon, lahat ng mayahayag dito ay kalooban mo at nanggagaling sa iyo lang, Panginoon. And we rebuke, O God, the works of Satan in our life, in this place. Satan, get out in this place. Any distraction, get out in this place, sapagkat ang lugar na ito ay sagrado at ang lugar na ito ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Salamat po, niluluwalhati ka namin, O banal na Espiritu, sa iyo pong papuri, pagluwalhati at pagsambat ang lahat na makikinig sa salita ng Diyos ay magsabi ng malakas na, Amen, Amen, and Amen. Amen. Again, alam naman natin that every individuals, bawat isa sa atin, kailangan natin ng kapayapaan. Tama po ba? Isa sa mga bagay na ating hinihingi yan, time to time, aside from pera, bahay, complete family, of course, yung peace. Because ang alam natin, kapag meron tayong mga bagay sa ating buhay, ay nagdudulot ito ng kapayapaan sa atin. Tama po ba? Na kapag may laman yung palabigasan mo, puno, parang payapa ka. Tama? Meron kang gasol, payapa ka. May pera ka sa bangko, payapa ka. So, maraming mga bagay na kung saan nagdudulot sa atin somehow ng kapayapaan, but it is not a perfect peace. Because tayo po ay naghanap ng isang perpektong kapayapaan. Tama po? Wherein, na kung saan hindi nakabase ang ating kapayapaan sa mga bagay na meron tayo. Mga bagay dito sa mundo, kundi ang kapayapaan natin ay nagmumula sa ating Panginoon. And we need that peace that comes from our God. Bakit? Because, again, a heart at peace gives life to the body. Yun ang gusto natin magkaroon ng buhay ang ating katawan, ang ating pagkatao, ang ating buhay. Through peace that comes from our Lord Jesus Christ. Amen po ba? At may mga bagay tayo na pinag-usapan last time. Meron tayong 5 points. Pero ang pinag-usapan lang natin last time is 2 points. No po? Yung una is, if you really desire for inner peace, of course, kung talagang gusto mong magkaroon ng inner peace, sabi nga, number 1 is surrender your life to Christ. At ginawa na natin yon. Tama po ba? Sino na yung ginawa niya? Sinurrender na niya kay Lord. Talaga ba? Sumuko ka na sa Kanya? Lord, suko na ako. Sa inyo lahat. Okay? So, pangalawa, ay tinatawag na eliminate sin in your life. Dapat yung kasalanan lagi nating itinataboy, tinatanggal. Hindi na natin ina-entertain. Tama po ba? Sabi nga natin, I will not entertain sin anymore. Okay, tandaan natin yan We will not entertain sin anymore. Whenever ang sin po ay kumakatok sa atin at nagbabadya sa atin, anong sasabihin natin? Sin, in Jesus' name, Satan, get out. Behind me, Satan. Just like Jesus, what he did. Anong sinabi niya kay Peter? Satan, get behind me. Diba? Sinuway din niya. So, it is a good example
na tayo po, time to time kasi, ginugulo ng kalaban. Ibinabalik tayo doon sa dati nating pagkatao na kung saan tayo iniahon ng Panginoon. Okay? So, ang gagawin natin, we will eliminate sin in our life. Wala na siya sa ating buhay. Wala na siya sa ating pamilya. Wala na siya sa ating tahanan. Do you hear me? Amen. So, wala na siya. Okay, pangatlong bagay nating pag-uusapan is this. Isang bagay pa, if you really desire for inner peace. Ano yung pangatlo? Sabi niya, surround yourself with godly people. Okay? Kasi, tandaan natin ang kasalanan na rin. Konektado kasi ito sa pangalawa eh. We cannot eliminate sin alone. Lalo na kung tayo po ay hindi masyado nagbabasa ng Bible. Wala tayong time. O kaya palagi tayong pagod. We need godly people behind us or that surrounds us. Dapat yun yung mga pumapalibot sa atin. Mga taong makadiyos. Naku niyo po ba? Kailangan mapalibutan ka ng mga taong hindi relihiyoso, kundi yung makadiyos. Iba po ang relihiyoso sa makadiyos. Ang relihiyoso ay nakabase sila sa mga religious practices. Do this, do not do this. Mga ganun sila. Naakala nila, ito yung nagpapabanal sa kanila, ito yung nagbibigay ng kapayapaan sa kanila. Pero ang hinahanap po natin ay isang tao o kasamahan na makadiyos. He is pro-God or she is pro-God. Meaning to say, kung ano ang gusto ng Panginoon, siyang pinagagawa o siyang gagawin. We need those people. We need these people. Bakit? Bakit napakahalaga that we must surround ourselves with godly people? Tandaan natin. Sabi nga nun, tell me who your friends and I'll tell you who you are. Kung sino mga kaibigan mo, sigurado ganun ka. Bagaman, ngayon, sasabihin mo, Pastor, hindi ako nakikaayon sa kanila. But then again, kapag lumalakad ng panahon, lagi silang kasama mo, nagiging katulad ka na nila. Unless talagang ikaw ay babad sa salita ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Andiyan ka po ba? Tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Anong sabi ng 1 Corinthians chapter 15, 33? At napakaganda lang na lagi nating isinasaisip to, isinasaulo itong verse nito sapagkat this is a reminder for us. Ang sabi niya, huwag kayong padaya. Again, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Walang may dudulot sa iyo itong mga tao na to that are unbeliever or they are not godly, hindi sila makadiyos. Sisirain lang nila yung buhay mo. Ikukurap nila yung pag-uugali mo at doon na magsisimula na mawalan ka na ng kapayapaan. Kaya tignan nyo kung sino yung mga kaibigan nyo. Kung sino yung mga katabi nyo. Tingnan nyo, kapag kayo katabi nyo madaldal, kapag yung katabi nyo masyadong maraming tinitignan, yung, tingnan mo, may pogi doon. Nasa loob ng church. Tingnan mo, sexy. Pero kung yung katabi nyo, hindi ka kinakalbit because godly siya, she is focused or he is focused on the Word of God, hindi ka niya kakalabitin. Hindi ka niya istorbuin kasi yung peace mo naroroon. Kumbaga, yung kapayapaan ng katabi mo na itatransfer sa iyo. Siyempre, mahihiya ka sa katabi mo eh. Makita niya kasi yung ikaw, at saka yung katabi mo, sabi ng katabi mo, nakaganyan lang siya, talaga nakikinig. Ikaw naman, dahil nakikita mo siya, mahahawa ka ngayon. Imagine, kung tayong lahat dito ay talagang nakatuon ka lang sa salita ng Diyos, nakikinig ka lang, siguro mahihiya yung katabi mo na kalabitin ka. Or ikaw hindi mo sasayangin or hindi mo pahintulutan na yung katabi mo ay maguluhan. Naku niyo po ba? Napakaganda po noon na kung saan dapat talaga ay pipiliin natin yung ating mga sasamahan or pakikisamahan. Naku niyo po ba? Okay. So mula ngayon, pipiliin mo kung sino pakikisamahan mo. Are you there? Ayan. Kasi talagang kapag mga relihiyoso lang yan o hindi sila makadiyos, wala silang alam tungkol sa Diyos.
yung kaguluhan nila sa buhay nila, idadamay ka nila. Ba't di mo subukan? Hindi ka na makasama sa gulo. Hindi kasama sa away. Pero dahil mga kaibigan mo, basagulero, napadaan ka sa isang kanto, tulad ng mga nagpapalaspas. Nakita niyo ba yung nagrambolan? Nakita niyo pa sila? Nagbabawas ng kasalanan. Pero yun, nadagdagan uli. Bakit? Nagrambolan sila. Imbis na yung palaspas nila sa kanila ginaganon, pinahampas nila sa iba. Imagine that. Because of the people who surrounds them, kung sino yung kaibigan nila. Nakuha niyo po ba? Kaya napakaganda na tayo maging choosy when it comes sa mga taong sasamahan natin. Okay? Yun ang isang bagay. Tiyakin natin na siya po ay makadiyos. Kasi kung ikaw hindi ka makadiyos, pero yung kasama mo makadiyos, whether you like it or not, imagine kung kayo ay born again, kakain kayo sa isang restaurant, at ikaw hindi born again, kakain ka, pag sandok mo gano'n, nakita mo nagpe-pray sila. Di ba? Imbes na susubo mo. Kasi hanggang sa ma-adapt mo yon. Tama po ba? Hanggang ma-adapt mo yon. Na bago ka kakain, sandali, bakit na-adapt ko na yung mga tao na to? Because these people will lead you to Christ. Piliin nyo yung mga tao that they will lead you to Christ. Kasi yung patungo sa Panginoon, may kapayapaan. Tama po ba? Tingnan mo kung yung kasama lagi nagsasabing, alam mo, problema. Gusto mo ba nakakarinig ng problema? Ayaw mo, di ba? Iniiwasan mga magkaroon ng problema eh. In fact, wala kang ang problema. Ang problema mo yung problema ng kapatid mo eh. Yung nagkukwento sa'yo, hindi mo naman dapat problemahin. But I don't know why. Bakit pinoproblema mo yung problema ng katabing bahay mo? Yung kaibigan mo. Tama ba? Yung nananahimik ka, binigyan ka niya ng isang chismis na dapat wala kang alam, mas masarap kasi pamisa-misan yung walang alam eh. Yung nananahimik ka lang sa bahay. Pero alam nyo, may magagaling talaga kahit nasa bahay ka na, pupuntahan ka doon, kakatukin ka, Mars! Lalo pa ngayon, kahit na huwag nang kumatok, sa cellphone lang. Yung message pumapasok sa loob ng pinto. Walang katukan yon. GC. Group chismis. Girls chismis. Di ba? So, talagang papasok doon, makikita natin, ginugulo niya yung kaisipan mo ngayon. Kasi bakit? May sinabi siya sa'yo, nagkataon, kaya pala ganun siya. Nagbubulbul na ngayon yung isip mo, nagkone-connecta na. Para bang nagsinulid na nagtahi-tahi na. Gumawa na ng isang istorya ngayon. Tama ba yun, church? Hello? Sa mga women's ngayon, meron silang tinatawag na prayer connects. I don't know, prayer chain, something like that. Or prayer partner, tama ba? Chatmate. Ayan, no? Sana maging chatmate lang talaga yon. Yung bang nagkukumustahan kayo, baka, Sister, bala may kaya. Baka, alam mo ba siya na, sister? Ay, nako. Dapat hindi ganun, ha? Hello? Women's. O yun. Ba't isa lang yung sumasang-ayon yata? O yun, dalawa na sila. Okay? So, gamitin natin yon, no? Na dapat din talaga pati mga ka-chatmate nyo, mga Christian, mga godly people, that they will always send you verses. Maganda sana kung sinesend nila sa inyo, GC, Gcash, which is good. Maganda yan. Pero baka sinend niya, Gcash number commerce. Okay? So again, it is so important. It is because it may corrupt you, it may damage you. Bakit? Tingnan natin dito sa Galatians chapter 2. Punta tayo ng chapter 2 ng book of Galatians, verses 11 to 14. Meron pong naganap dito. Tingnan natin ha. Kasi walang pinipili ang mga tao na nais i-corrupt or sirain ang pagkatao ng isang tao. Walang pinipili si Satan. Tingnan natin dito, when Paul opposes Peter, sabi natin, basahin natin, ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, sumalungat ako sa kanya, ito po si Paul ang nagkukwento, ng mukaan, sapagkat siya'y nahatulang nagkasala. Okay? Iyan natin, si Cephas daw nahatulang magkasala. Bago dumating, okay, punta tayong 12. Bago dumating ang ilan mula kay Santiago, kay James, dati siyang nakikisalo sa mga hentil.
Ngunit nang sila'y dumating, sila Cephas, siya'y umurong at tumiwalay dahil natatakot sa pangkat ng mga tuli. Punta tayo. At ang ibang mga Hudyo ay nakisama sa kanya sa ganitong pagkukunwari. Kaya't maging si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Verse 14. Ngunit na makita ko na hindi sila lumakad ng matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas, that is Peter, sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga Hentil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga Hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? This is, take note, Peter. Si Peter nadaya pa rin. Na-corrupt si Peter because doon sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Si Peter na yan. So, malamang sa malamang, tayo rin ay maaaring matulad kay Peter na kung saan, depende sa ating mga kasama, para tayong mga kameleon. Tama ba yan? Unyango. Alam niyo yung unyango? Yung kapag nadikit siya, mag-iibang kulay. Yan, yun yung kameleon. Parang something like that. Siguro yung kameleon maganda sa isang positibong pananaw na kung saan maging kameleon tayo kapag kasama natin yung mga Kristiyanong ito, ay maging kameleon tayo. Ito mga godly people. Pero kung mga wrong people to, mga unbelievers, huwag tayo maging kameleon sa kanila. Nakanyo po ba? Church, hello! So, again, isang bagay yung gagawin natin, kung talagang gusto mo na magkaroon ng inner peace, you must surround yourself with godly people. Not just only people, but godly people. Nakanyo po ba? Kaya mas maganda, lagi tayong nag-iipon-ipon eh. Bakit? Kasi pag magkakasama tayo, hindi tayo agad-agad matatalo ni Satan. That's why God is inviting us. Anong sabi ng Panginoon? Hebrews 10:25. Anong sabi niya? Tayo po ay laging dumalo sa mga gawain. Nakanyo po ba? Lagi tayong dumalo sa gawain. This is an invitation from God. Hindi dahil sa gusto ko kayo pumunta sa church and makita ko kayo na puno-puno tayo or what. But because we are protecting your faith. We are protecting your faith. Imagine yung walang nakakain yung spiritual life mo. Wala kang naririnig na positive. Lagi mo naririnig negative. For 1 week, lagi mo naririnig balita sa TV na nagdudulot sa atin ng negative thoughts. Tama po ba yan? And ang Sunday, ito yung time na makarinig tayo ng positive thoughts. Yung krus. The love of Jesus, the salvation of Jesus, the peace that Jesus offers to us. Yun ang gusto ng ating Panginoon. No? Kaya nga, ang sabi ng Kawikaan, tingnan nyo, Kawikaan 22:24-25. Proverbs 22:24-25, ang sabi niya, huwag kang makikipagkaibigan sa taong magagalitin. Sinong merong kaibigan ditong magagalitin? Okay? Wag daw. Kailan? Pag nakikita mo na magagalitin yan, wag mo makikipagkaibigan dyan. Sabi, at huwag kang sasama sa taong mainitin ang ulo. Grabe, no? Direct to the point yung Bible. Magagalitin, tsaka mainitin ang ulo, huwag kang sasama, huwag kang makikipagkaibigan sa kanila. Nakunyo po ba? Nandiyan ka pa ba? Yung katabi mo ba, mainitin ang ulo? Pag mainitin ang ulo niyan, makipag-break ka sa kanya, huwag mo nang kaibiganin yan. Huwag ka na makikisama sa kanya kapag mainitin ang ulo niyan. Nakanyo po ba? Kasi gugulo lang. Imagine mo, mainitin yung ulo. Paglabas ng tindahan, mainitin yung ulo. Kasama ka, nakipag-away, di gugulin yung buhay mo. Wala yung kapayapaan mo. Hinahanting siya, kasama ka tuloy. Nakuha? Yung kaibigan mo, lagi nangungutang, hindi nagbayad, tumakbo. Ikaw yung guguluhin. Kaibigan mo yun, kaibigan. Nagutang ng payong. Hindi nagbayad. Bombay na pala yun, no? Imagine the church, no? Sabi rito, ulitin ko lang, huwag kang makikipagkaibigan sa taong magagalitin at huwag kang sasama sa taong mainitan ng ulo. Baka, sabi niya, baka matutunan mo ang kanyang mga gawa. Sigurado yun. Kasi na-adapt yan eh. Ba't hindi mo subukan makipag-usap ka sa isang taong mainitan ng ulo the whole day? Magiging mainit ang ulo mo. Ba't di mo subukan?
Tama ba? Kaya hindi mo ba napansin galing ka sa trabaho, meron ka na-encounter na customer na suplada, mainitin ng ulo, na transfer sa'yo? Di nyo ba napansin yan? Mainit na rin yung ulo mo. Sabi ko nga po sa inyo, di ba? Ito lumang istorya na. Pero napakagandang balik-balikan. Bakit? Merong isang tatay, kagaling sa trabaho, napagalitan ni boss, dahil si boss pumalpak yung kanyang deal. So, wala namang kinalaman yung tatay. Pagdating ng boss office, pinagalitan yung tatay. Pag uwi niya, pinagalitan si nanay. Si nanay, pinagalitan niya yung anak niya. Si anak, nakita yung aso, sinipa. Yung aso, hinabol yung pusa, yung daga. Nakita niyo yung domino effect? Nakuha niyo po ba? Kasi whether we like it or not, kung ano yung nakuha natin sa labas, dadali natin sa loob yan eh. Whether we like it or not. Nakuha po ba? Kaya nga mas maganda siguro wala ka nang makasama today. Yung isang araw eh. Ikaw lang mag-isa. Di ba? Tapos nakikinig ka lang ng praise and worship. Tama po ba yan? Okay. So tandaan natin yan ha. Kawikaan 29:22. Ang taong mainitin ng ulo, nagpapasimula ng gulo. So mawawala yung peace mo. Mawawala yung kapayapaan mo. At ang magagalitin ay gumagawa ng maraming kasalanan. Sabi natin kanina sa main point number 2, eliminate sin in your life. Ang magagalitin daw ay gumagawa ng maraming kasalanan. Ngayon, church, tanungin kita, magagalitin ka ba? Sure ka? Mainitin ba ang ulo mo? Kung ikaw hindi mo makontrol sa sarili mo, mainitin ang ulo mo. Lahat naman tayo mainit ang ulo eh. Okay, lahat. Kahit naman ako eh. Sabihin mo lang, lumayo ka sa akin, mainit yung ulo ko. Palayuin mo na sila. Pwede ba yan? Lumayo ka sa akin, mainit ang ulo ko. Palayuin mo na sila. Kasi baka ayaw nilang lumayo sa'yo. So, pagbilinan mo sila, ha, mainit ang ulo ko, lumayo ka. Nakanyo po ba, church? So, isang bagay na gagawin natin yon. Okay? Punta po tayo dito sa pang-apat. Okay? Or letter D. Okay? Again, another. If you really desire for inner peace, aside dun sa mga tatlong nabasa natin, ito pa. Obey God's command. Yan, kailangan mayroong pagsunod. Sabi mo pagsunod. Yan. Ilagay muna natin yung ating sarili sa Diyos. Kapag tayo ay hindi tayo sinunod ng ating mga anak, ano nangyayari sa inyo? Di ba uminit ulo niya? Kapag hindi ka sinunod, nino man, di ba may init yung ulo mo? Magagalit ka. So, nawala na naman yung peace doon. Nawala yung kapayapaan. Ngayon, somehow, ganun yung nangyayari sa Panginoon kapag wala tayong pagsunod. So, much better we must obey God because kapag sinunod natin ang Panginoon, yung favor ng Lord, napupunta sa atin kasi nagagalak si Lord eh. And then the favor of God is in you. So, nasa iyo yung favor ni Lord. Siyempre, nagkakaroon ka ng kapayapaan. And one thing more, kasi alam mo, nasunod mo si Lord, nagawa mo yung pinagagawa niya, kaya payapa ka na. Di ba there are times may sumisiksik sa isip mo, sa puso mo, may pinagagawa si Lord sa'yo? At kapag hindi mo nagawa, dahil may bagay kang inuna, di ba hindi ka mapakali? Lalo na kung si Lord yan. Kung nga yung boss mo, hindi mo lang natapos yung deadline na pinagagawa sa'yo, balisa ka na eh. Si Lord pa kaya? And I don't know why kung gano'n kayo, na kapag may pinagagawa si Lord sa'yo, gusto mo agad mong gawin. O pinaghihintay mo si Lord. Tama naman, di ba? Pinaghihintay natin si Lord. Tama? Kaya nga, nababagabag kayo, walang kapayapaan nyo. Bakit? Kasi lagi nyo pinaghihintay si Lord. Hindi nyo siya sinusunod. Alam nyo, kahapon po, praise God, with due respect, kina Sister Marlene, nagpunta kami doon sa Pulong Maragul kahapon. Nagkaroon ng gawain sa kanila. And pinag-pray namin yung ate niya. No, and right there and there, kasi ang gagawin talaga is, magkakaroon muna ng simple message, evangelism. And then after that, dun palang magpe-pray over. But what happened was, ang nangyari is, lumabas na yung ate ni Sister Marlene at hindi siya pwedeng magtagal sa labas. So inuna na namin siya. Pinag-pray na namin. Kumbaga yung setup na bago. Okay, so pinag-pray muna namin siya. And then while we are praying, I felt this something na pinapasabi ni Lord. Well, in fact, ang style ko kasi kapag ako po yung nag-share, hindi ko kagad titirahin ng mga rebulto. Hindi ko titirahin yon.
Okay? Hindi ko tuturo. Yan. Hindi ko ganun. Pero right there and there, I don't know what happened. Talagang very bold. Ang tapang. Nandudun kami sa baluarte nila. Right there and there. Talagang, sabi ko, kahit gaano ko ipanalangin yan, kahit maraming nananalangin, kung may mga rebulto dito, mga sumpa na narito, walang kapayapaan. Okay? Kasi nangyayari, kapag tayo po ay mayroong mga rebulto sa bahay, we are under bondage of those idols, ng mga estatwa na yon. Bondage tayo, ibig sabihin sakop tayo nun, nakatali tayo sa kanila, alipin nila tayo. Nakuha niyo po ba? Kapag may mga ganon. So ngayon, nahihirapan tayo ngayong sumunod sa pinagagawa ng Diyos. Well, in fact, akala natin ay nasusunod natin siya kasi we pray, dun sa ilalim niya, humapis kang ganyan. Tama ba? Sino yung gumagano bago alis sa bahay? Wala. Wala ba kayong mga ganun sa bahay? Siguraduhin niyo po na wala kayong mga litrato doon o mga Barbie dolls na gaganon ka muna bago lalabas ng pinto. Siguraduhin niyo walang nakasabit ng mga rosaryo doon sa inyong mga motor, sa inyong mga rear view mirror ng iyong sasakyan. Take note of that. Kasi itong mga bagay na to, ang siyang humahad lang sa atin para ganapin o gawin ang pinag-uutos ng Diyos sa atin. Nakanyo po ba? Church, nandiyan ka pa ba? Amen. So yun yung mga bagay na talagang pumipigil sa atin. Ngayon, nagpunta kami doon kay Sister Marlene. Kasi, iba yung pakiramdam namin. And I believe, same, kay Sister Marlene, kaya nga alam ko, hindi siya nakakapagtagal doon. Tama ba, Sister? Because of that. Kasi we have different spirit since we accepted Christ in our life. Nagkaroon na tayo ng ibang spirito. Tama ba? Ikaw ba'y ganon? Okay, iba na. So, to make the long story short, sabi ko sa kanila, ito din yung mga dahilan. Sabi ko, tanggalin nyo lahat yan. Alam nyo, nagkamali lang ako eh. May pagkakasala ko, humingi akong tawad kay Lord. Sabi ko, ito yung nasabi kong mali. Para lang ma-convince sila na alisin or isurrender yung kanilang mga Barbie dolls doon, mga idols. Sabi ko, sige, pag walang nangyari, palitan ko mas malaki. Sabi ko, bandang uli, Lord, nagkamali ako doon. Sorry, Lord, sabi ko. Kumbaga, ang sinasabi ko is this, alam ko kasi na may gagawin si Lord. Yun mindset ko. Kaya para bang handa akong tumaya, something like that. Because I believe, di ba ganun ginagawa natin? To feel them secure. Tama ba? Andiyan ka ba? Yung bang, sige, papalitan ko. Para lang mapaniwala mo sila, makonbinsi mo sila na gawin ng isang bagay, nagpa-promise ka ng isang bagay. Tama? So, nung naramdaman ko yung bandang uli, sabi ni Lord, mali. So, Lord, sorry ka ako, mali nga pala yon. But because God knows na kung ano man yung laman ng puso ko na kaya ako ginawa yon, because I believe in my heart. I believe na hindi mapapahiya ang Panginoon doon. And God will not allow na palitan ko ng malaki yon kasi gagawa siya doon. Papagalingin, papalakasin ng kapatid ni Sister Marlene. Amen ba yon, church? Imagine that. So, praise God. Alam nyo po, right there and there, sinuko nila yon. Sinuko nila yung mga Barbie dolls nila. Ang dami nun. Alam nyo, yung rosaryo, I don't know kung mga nasa 12 pieces. Ang dami, parang 12 disciple. Totoo, sabi ko, ang dami naman ito. Sa isip-isip ko lang, hindi ko naman sinabi kay Sister Marlene. Nakita ko lang, ang dami kasi. Akala namin isang ganun na lang na picture, na frame. Pero pagtingin ko ngayon, meron pa pala. Kaya pala si Pastor Jerome halos, maano siya, sorry to say, ganun, mag-blow. Iniwanan ko siya. Dahil umikot pa ako sa ibang part ng bahay. But I praise God, sabi nga ni Sister Marlene kanina, habang nagkukwentuhan kami. Kasi meron siya, ano yung tawag dito, Sister Sugat? Masakit yan, mabaya. Pag ginanon mo lang siya, yung ganun siya agad. Pero I don't know why kahapon, habang pinagpe-pray daw, according to Sister Marlene, tinanong niya, hindi ba masakit yung sugat mo nung hinahawakan ka ni Pastor? Kasi ginaganon ko Gumaganon ako nagpe-pray. Aliman, hindi daw. Praise God, because ang presensya ng Diyos ay naroon, lalong-lalo na nung Friday, tayo po ay nagkaroon ng encounter. So yung covering ng Lord, naroon. And sino ba ako para sumalungat sa kalooban ng Panginoon na sabi mo sa mga taong yan,
Ngayon din, tanggalin nila ang mga idolatry na yan. Nandun din yung tapang, grabe. Grabe po yun, no? Na usually, di ko ginagawa yun. Natanggalin niyo yung mga rebulto na yan. Pero right there and there, first time, magkakaroon ng gawain. And praise God, because we prayed, bago kami pumunta doon, nag-pray kami, Lord, pangunahan mo kami, mauna ka na doon. No? So, ganun na ginawa ng Panginoon. That's why we obey God's command. We obey God's command. Tingnan natin. Isaiah 48 verse 18a. Tingnan niyo po And I want you to read this. Gusto ko po lahat tayo. Basahin natin. Isaiah 48 verse 18a. Ang sabi niya, come on, I want you to read this one. 1, 2, 3, read. Grabe. Grabe, no? Di ba grabe yun? Sabi niya, if you only paid attention to my commands, yun talaga kung pinakinggan mo lang sana, kung sumunod ka lang sana sa mga pinag-uutos ko, sa mga kautusan ko, sa mga kalooban ko, sa mga nais ko, sabi ng Panginoon, ano sabi niya? Naging parang ilog ang kapayapaan mo. May awitin. I've got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river on my soul. Grabe. Ganon katindi. The moment na nagaganap mo ang kalooban ng Panginoon, nagagawa mo, naroon yung peace of mind because you please God. At alam mo, nagalak ang Panginoon sa buhay mo. That gives us peace in our life. Diba? Tayo rin eh. Pag nagawa mo yung kalooban yung pinagutos ng boss mo, di ba payapa ka na? Alam mo, hindi ka mapapagalitan. Alam mo, maaring may bonus ka. Bakit? Kasi ginawa mo yung kalooban o yung pinaguutos sa'yo ng boss mo. Kahit yung mga bata, kapag nagawa nila yung pinagutos ng magulang nila, relax na yan. Kahit madat na sila nagsa-cellphone. Okay lang sa kanila. Bakit? Kasi nagampanan nila yung pinagagawa ng kanilang magulang. Same. If you're really desiring for an inner peace, see to it na gagawin natin ang pinagagawa ng Panginoon. The reason why wala kang kapayapaan, kasi hindi mo nagagawa ang pinagagawa ng Diyos sa'yo. Kaya ka nababagabag eh. Because you know na kung darating ating Panginoon today at hindi mo nagawa ang nais niya, ang kalooban niya sa iyong buhay, alam mo, maaari kang maiwan. At yun ang nagbibigay sa atin ng kabalisahan. Because you're not yet ready. May mga lapses ka. Kulang ka ng time sa Kanya. Kasi lagi mong sinasabi, Lord, alam ko naintindihan mo. Alam ko nauunawaan mo. Yes. Totoo naman, naunawaan ng Panginoon, naintindihan niya. But the real thing is, tayong di nakakaunawa, tayong di nakakaintindi. We always want to delay yung ating obedience sa Panginoon. Lord, mamaya na. Pag sinabi mong mamaya na, still that is obedience. O disobedience rather. Yung mamaya na, disobedience yun. Kasi pag nag-utos sa Panginoon, dapat ngayon na. Sabi mo ngayon na. Ganun ang ating Panginoon. Ngayon na. Hindi mamaya. Hindi maya-maya. Ngayon na. The moment we heard or we hear the word or the voice of God, gagawin na kagad natin yun. Nako niyo po ba? Okay, Ephesians 2:10. Anong sabi ng Ephesians 2:10? Napakaganda rin ang sinasabi niya rito. Sabi ng Panginoon is this: For we are God's workmanship. Imagine that, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ito yung sinasabi ng Panginoon eh. Yung tayo ay inilikha ng Diyos para gawin yung mga bagay na mabubuti. At ang mga bagay na mabubuti, ito yung mga bagay na pinag-uutos ng Diyos. That's how we were created. Ganun kanya nilikha. Naku niyo po ba ang sabi, ililikayin ko si Allen at itong si Allen gagawa ito ng mabuting bagay. At ang pinakamabuting bagay ay ang pagsunod sa Diyos. Not the sacrifices, but obedience. Because take note, yun ang unang-unang bagay na naging kasalanan ng tao. Disobedience. Sa panahon ni Eva at Adan. Bakit nagkaroon ng disobedience? It is because merong commandments. Kung walang commandments, walang disobedience. Kaya lang meron kasing kautusan eh. Kaya nagkaroon ng paglabag.
Tama po ba? Tama ba? Kapag ang isang kautusan, hindi mo ginawa, meron na paglabag doon. Okay? Nakuha? Isang bagay yon. That's why we were created. In fact, nung tayo po'y create ni Lord, ang sabi niya, lilikay ko ang tao na to gaya ng wangis natin. Kasi sabi ng Panginoon, Genesis 1:26, let us make man. Let us. Plural po yun. Tama po ba? Ibig sabihin, yung present doon, ang Father, present doon, si Jesus, present doon, ang Holy Spirit. Let us make man in our own image and likeness. And these three, yung us, which is Elohim, yung tatlo na yon that is present on that very moment, nung kinecreate niya ang tao, ang sabi niya, itong kinecreate ko na ito ay susunod sa lahat ng mga pinag-uutos ko. Maaaring may tanong kayo, kung ganun pala, Pastor, create tayo ni Lord na para sumunod lamang sa kanyang pag-uutos, bakit may pagsuway? It is because, again, we did not eliminate sin in our life. In-entertain kasi natin yung kasalanan. Kaya nga isang bagay na pinag-aralan natin kanina is eliminate sin in your life so that we may obey God's commandment. Nakuha po ba? Naunawaan niyo po ba? So napakalaking epekto pala ng pagsunod sa Diyos ng kapayapaan ng isang tao. Nakuha po ba? Kaya nga alam nyo, kahit pagod na pagod, pero nandun yung peace eh. Bakit? Kasi napapagod kami because sa mga ministry. I believe some of you here last Friday, pag uwi nyo, pagod na pagod ba kayo? Di ba? Anong oras kayo nakatulog? Yung iba nga rito, nakalimutan nila yung yogurt eh. May time na mag-yogurt. Pero dahil sa pagod, hindi sila kapag-yogurt. Kaya sana lagi na lang pagod. Para walang yogurt, edi walang gastos. Imagine that. Alin niyo po kami, nung pag-uwi namin ng bahay, 6:30 tulog. Imagine that, 6:30. Tapos kasi gumising ako ng 3:30, nagluluto na ako. Tapos hindi man nakain. Yeah. Hindi kasi tinabi nila. Luto ni Pastor to, special to. Talaga tinabi nila. Na ano tuloy ako magluto uli. Sabi ni Che, ayaw nila yung niluto ko. Pinagpilitan iuwi kasi may pag-uutos eh. Magbaong ka. Magsarong ka. Opo, Pastor. Ang sakit. Si Pastor pinagbabaong. Pinipilit ipakain sa amin. Pansit at saka yung lugaw. Hindi, yung niluto ko lang. Adobong manok. Okay? Imagine, nalusaw yung manok. Akala ko giniling nga eh. Lusaw na lusaw eh. Pati buto kaya mo kainin. So, ay grabe. Wala man kaming, anong tawag doon sa pressure cooker. Siguro na ako nagluluto, na pressure siya. Ganun pala yon. So, again, okay lang mapagod. Basta sinusunod mo si Lord. Amen po ba? Palakpakan si Lord doon. Meron tuloy akong isang nabasa. I'd like to share this to you. Ang sabi nung isa nabasa ko, napagod ka sa trabaho. Tama ba? Sino yung napapagod sa trabaho? Amen. Pero bakit ka nag-resign sa ministry? Bakit kay Lord ka daw nag-resign? Pagod ka sa trabaho. Oo nga, no? Pagod sa trabaho, sasabihin, ayoko munang kumanta. Pastor, pahinga muna ako. Pero pagod ka sa trabaho, hindi naman sa gawain ni Lord eh. Oo nga naman eh, no? Nakakapagod yung pamilya. Pagkatapos sasabihin mo, hindi mo na ako magpipreach. Bakit nagre-resign ka sa gawain? Nagre-resign ka sa paglilingkod sa Panginoon? Pero sa iba ka naman napapagod. Dapat kung saan ka napapagod, doon ka mag-resign. Tama? At dapat sa'yo, ma-re-assign. Are you there? Kailangan ma-re-assign ka lang. Ngayon, huwag kang magre-retired. Retire. Ibig sabihin, palit ka lang ng gulong. Nakanyo po ba? Yun. Ganun lang naman yun. So, obey God's command. Panglima, ito medyo mahirap. And I don't know kung paano ko ito i-share sa inyo. Lahat tayo bagsak dito. If you want inner peace in your life, forgive and forget. Ang bigat eh, no?
Mabigat ba? Alam niyo pala, may mga kagalit, hindi, wala kapayapaan yan. Hanggang sa panaginip mo, nakikita mo siya. Tama? Tama ba? Sino dito yung napapanaginipan nyo lagi? Yung naisip nyo? Kagalit nyo yun. Yung katabi nyo ba, hindi nyo siya naisip palagi? Baka hindi mo pa siya pinapatawad. Kaya kapag lagi ka may nakikita, naalala mo siya. No? May isang bagay na naganap. It reminds you. Yung nangyari, yung ginawa niya sa'yo. Ang sabi, ano daw? Ang hirap sabihin, no? Yung ang gawin, ang hirap. Yung sabihin na, ang hirap. Forgive. Yun pa kayang gawin, pastor? Eve. Yoko, Ang hirap kaya nun. Hanggat di ka nagpapatawad, wala kang kapayapaan. Tandaan mo yan. You will never have peace. Kasi hanggang sa panaginip, dinadalaw ka niyan. Yun ang laging gumugulo sa isip mo. Gusto mong tanggalin, gusto mong mawala, gusto mong magpatawad, pero bakit ganon? Hanggang ngayon, naririto. Hindi mo makakalimutan. Or, you forgive. Sabi niya, but you did not forget. Para bang, pinatawad na kita, brother, sister. Wala na yun. Pero kapag inulit, ginawa mo sa akin dati yan Pangalawa na yan. Pero, pinatawad mo na siya. Dahil kung pinatawad mo na yun, burado na yun. Kasi si Lord sabi niya, your sins, no more. I will remember no more. Sabi ni Lord. Yung mga kasalanan natin dati, yung pagmumura natin, yung bisyo natin, pangangalunya natin, paninira natin, binura lahat ni Lord yun. Wala na yung kasalanan mo, din niya. Pag tinanong si Lord, natatanda mo yung, ano? Hindi ko na natatandaan yun Kasi sabi ni Lord, yung pinatawad ko na. Nako niyo po ba? Nung bago tayo maging Kristiyano, lahat ng kasalanan natin nun, binura lahat ni Lord John. Hindi niya lang binawasan, binura, inalis, inilayo sa atin. Nung naging Kristiyano ka na at gumagawa ka ng mga kasalanan o paglabag, no? Hindi ka na makasalanan, pero nagkakasala. Iba ang makasalanan sa nagkakasala. Ang makasalanan, you are pro. You like it, you want it, you are friend of sin. Pero ngayon, nagkakasala ka. You commit sin, and sometimes meron tinatawag na omission of sin and commission of sin. Nakuha niyo po ba? Sin of omission and sin of commission. Yung mga alam mo, bawal, pangit, masama, pero ginagawa mo pa rin. O kaya naman yung iba, biglaan nagagawa mo unknowingly and unconsciously, but still it is a sin. Pero, the moment na lumakad tayo sa throne of grace, pinapatawad tayo ng ating Panginoon. Nakuha? Kasi ang nice na Panginoon sa atin, ay turuan tayo kung paano magpatawad. Kaya nga, yung galit na yan, yung meron kang unforgiving heart, ito yung isang bagay Imagine mo, kumbaga, ibigay ko lang kayo ng konting picture. Pag dumating si Lord Jesus, anytime from this moment, tingnan niyo po, ang mga tao umaakyat papunta sa alapaap because Jesus will meet the saints, mga naniwala sa Kanya, naglingkod sa Kanya ng totohanan, mga Kristiyano, saints, mga buhay. Ikikitain ni Lord yan, ni Lord Jesus sa alapaap. Ikaw, Kristiyano ka, ba't hindi ka umaangat? Kasi meron kang bigat. Hello? Nakanyo ba? Kasi meron kang, hindi ka nakapagpatawad Nandudun pa rin yan. Inaalagaan mo siya. Hindi ko alam, magtatayo ka ng poultry. Or breeder ka, breed. Yung nagbi-breed, yung nagpaparami. Breeder ka ba? Diba yung nagpaparami dito na, basta ikaw, galit ka sa kanya. Magka-close sila. Pinagchichismisan nila ako, galit na rin ako sa'yo. Yung ganun yung nagiging, itong grupo na to, isa lang yung may kasalanan sa'yo, galit ka na lahat sa kanila. Nakuha niyo po ba? So, we need to forgive for you to have peace. Napakahalaga nun. And part of that forgiveness is forgetting. Sabi mo, forgetting. Kaya nga meron tayong pinag-usapan, forgive and forget. Kasi ito yung isa sa mga bagay na sinabi ng Panginoon. 43:18, tingnan natin.
ng Isaiah 43:18 ng Book of Isaiah. Ano sabi ni Lord doon? Forget the former things. Do not dwell on the past. Mahirap to. Sabi niya, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, mga dating alitan, mga dating kaaway nyo. Kalimutan nyo na lahat yun. Yung mga nakalipas nyo, kalimutan nyo na lahat yun. Okay. Hello. And take note, part of forgiveness, kapag kayo po ay nag-undergo ng discipleship kay Sister Justin, part of forgiveness is to forgive yourself. Nakuha niyo po ba? Part of yourself, to forgive yourself. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o isa lang alang man lang ang mga bagay nung una. Kung nagkasala siya sa'yo, bayan mo na yan, okay na yan. Pero pastor, ang hirap kasi magpanggap na okay eh. Yung kaharap mo siya, oh sister. Ang hirap nun. Diba? Totoo naman. Totoo naman yun eh, di ba? Kasi lagi natin gina-justify yung sarili natin. Siya na may okay. So, yun ang sabi niya. Pero alam nyo, we will be encouraged. Nung second verse, tingnan yung second verse, ang sabi niya. Verse 8:19. Narito. Sabi niya, ako'y gagawa ng isang bagong bagay ngayon. Iyon ay ngayon, yun ay lalabas. Hindi ba ninyo nalalaman iyon? Gagawa ako ng daan sa ilang at ang mga ilog sa disyerto. Kapag nagkaroon ng forgiveness and forgetting of the past, God will make a new thing in your life. Yun isang bagay. Kaya nga walang nangyayari pagbabago sa inyo, hindi nyo nararamdaman yung pagbabago eh. Kaya hindi ka napapayapa eh. Makikita mo yung isang, bakit siya ganyan? Bakit ganito sila? They are so blessed. Ang dami mga bago sa kanilang buhay. Payapa sila, masaya sila. May kapahingan. Yun ang ibig sabihin ng peace. There is rest, there is joy, there is love. Bakit sa'yo wala? Kasi nga, merong nakatanim. Walang space yung peace. Ang dami nakatanim. Noon niyo po ba? Ang sabi ng Bible, hindi ka pwedeng maglagay ng bagong alak sa lumang sisidlan. We cannot put a new spirit on an old heart. Kailangan mabago ang ating puso. Isang bagong puso na walang kasalanan, walang puot, walang galit. Imagine mo kung galit ka sa katabi mo ngayon at ililigtas siya ng Panginoon. Sabi ni Lord, yung katabi mo, kasama mong pupunta sa langit yan. Eh, iniiwasan mo yan, di ba? Magkasalubong nga kayo sa daan. Akala mo nagpapasisyo ka, pero inilagan mo lang talaga siya. Eh, makakasama mo sa langit yan eh. Do you believe makakasama mo siya sa langit? Okay, sabi mo sa kanya, alam mo bang kahit ayaw ko, kasama kita sa langit. Kaya kailangan makipag-close ako sa'yo. Kailangan makipagbati na ako sa'yo. Ayaw ko man, pero sige na. Di ba? Hello? Whether you like it or not. Niligtas din kasi siya ng Panginoon. Minahal din siya ng Panginoon. Pinatawad din siya ng Panginoon. Kapatid mo yan. Hindi mo kaaway yan. Yung katabi mo, kapatid mo yan. Kakampi mo yan. Pinagpe-pray ka niyan. Pinagpe-pray ka niyan. Lord, kunin mo na to. Kunin mo na siya, Lord. Sige na, Lord. Paunahin mo na siya doon. Kung ayaw mo, Lord, ako na lang. Di ba? Grabe naman yung panalangin mo. Pinapauna mo na. Di ba pwedeng ikaw lang muna, kaya sabay kayo? Di ba? Napakaganda kasi na sinasabi ng Panginoon, let us forgive and forget. Yan isang bagay na dapat natin gawin. Para magkaroon ka ng kapayapaan. At least, payapa ka, wala kang kaaway. Wala kang iiwasan. Tama po ba? O, yung mga nagpautang kayo ba? Patawarin nyo sila. Patawarin nyo sila. Pastor, ikaw naman, karagol na nito. Patawarin mo lang, pero di ko sinabing huwag ka na bayaran. Patawarin mo lang. Pero paalalahanan mo rin siya, oy, due date na.
O, di ba? Huwag ka makikipag-away sa kanya. Lalo kanyang hindi babayaran. Kasi yun ang magiging dahilan. Basta paaway na tayo ngayon. Diba? O, tandaan niyo yan. So we must always forgive and forget. Meron ka bang bagay sa oras na ito or tao na gusto mong patawarin? At gusto mo nang kalimutan yung nakalipas? Yuyuko tayong lahat. Tayo.